In Genesis 1 verse 1, Genesis means the beginning. Isipin niyo sa pasimula na aklat ng Bible. First chapter, first verse, ay pinakikilala sa atin ang tunay at buhay na Diyos. Sabi, in the beginning, God. Nang pasimula ay ang Diyos. So tuloy tayo sa message, make Jesus your first priority in life. Part 3. Gawin niyo si Jesus na pangunahing prioridad sa iyong buhay. Ang Diyos na tunay at buhay ang pasimula ng lahat ng bagay. Tayo ay nagmumula at nanggagaling sa Kanya. Na kinakailangan na tayo ay magpasimula sa Kanya para tayo magtapos sa Kanya. Pasimulan natin ang ating araw sa ating Panginoon at magtatapos ang ating araw sa Kanya. Siya ang higit kaysa lahat. Siya ang una sa lahat ng mga bagay. Sa John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, God, in the beginning was the Word. Nang pasimula ay ang Diyos, nang pasimula ay ang salita. So ang Diyos ay ang salita. Ang salita ay Diyos. So dapat nating na matuto na tayo na kilalanin na ang Diyos ay ang salita. At ang salita ay Diyos na siyang pasimula. Na dapat na maging prioridad natin ay ang salita. Ang salita ng buhay. Ang salita na nagkatawang tao. His name is Jesus. Ang salita na magpapatibay, magpapalakas sa atin. Ang salita na mag-encourage sa atin. Ang salita na ating espiritual na pagkain. Gaya ng kanyang sinabi, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pahalagahan natin. Nang higit pa kaysa mga bagay dito sa mundo. Naalala ko sabi ng psalmist, ang iyong mga utos na walang iba ang salita ng Diyos ay higit pa kaysa ginto o dalisay na ginto. So, ibig sabihin, ang Word of God ay napakahalaga. Mas mahalaga pa kaysa anumang bagay dito sa mundo. Dahil lahat ng bagay dito sa lupa, alam natin, ito'y mawawala. Lilipas rin din iyan. Jesus said, heaven and earth shall pass away, my word shall not pass away. Praise God. So, maging prioridad natin ang salita ng Diyos. Si Jesus na ating Panginoon. Siya ang dapat na maging pangunahin sa buhay ng bawat isa sa atin. Narinig ninyo na kung si Jesus ang first priority natin, siya ang unang mamahalin natin. Iibigin natin siya ng higit sa kanino man, higit kaysa lahat. Hindi natin pagpapalit si Jesus sa kanino man, sa anuman. Kung si Jesus ang ating first priority, susundin natin si Jesus. Susundin natin siya without any question. Kung si Jesus ang ating first priority, tayo maglilingkod sa Kanya.
Maglilingkod tayo sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Maglilingkod tayo sa Kanya ng ating buong puso. Kung si Jesus ang ating first priority, i-honor natin si Jesus. Parangalan natin ang Panginoon sa panong paraanan sa pamagitan ng pagkakaloob at pagdadala ng ikapo. Kung ang first priority natin si Jesus, ay bibigyan natin siya ng kaluguran. Ipiplease natin si Jesus Christ sa pamagitan ng pananampalataya. At mabubuhay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Kung si Jesus ang ating first priority, tayo ay magtitiwala sa Kanya. Magtitiwala ng ating buong puso at hindi tayo mapapahiya, hindi tayo mabibigo. Ang tao ay bumibigo, subalit si Jesus ay hindi. Hindi siya nagbabago, siya rin ang kahapon, ngayon, oo, at magpakailanman. Kung siya ang ating first priority, tayo ay matatakot sa Kanya. Kakaroon tayo ng banal na takot sa ating Panginoon. At dahil sa pagkatakot natin sa Kanya, hihiwalay tayo, lalayo tayo sa masama. Pag masama na, iiwasan natin. Pag masama na, lalayuan natin. Ang sabi, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Amen. Nang tunay na may pagkatakot sa Diyos ay ang Kanyang ginagawa. Kung anong kinapuputan ng Diyos, gayon din ang Kanyang kinapuputan. Praise God. Sabi, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapuot sa masama. Praise God. Ngayon, ano ang magiging bunga, ano ang magiging resulta ng pagkakaroon natin na ang ating first priority, walang iba kundi si Jesus na ating Panginoon. Ano ang sabi ni Jesus sa English, Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God. Pag sinabi, seek ye first the kingdom of God, ang ating first priority dapat ay ang kingdom of God. At tandaan natin, hindi magkakaroon ng kingdom without the king. Pag sinabing kingdom of God, may king. Who is the king of the kingdom? Jesus. Kaya nang siya naparito, nagkatawang tao, dala niya ang kingdom. Dahil siya ang king of the kingdom. So seek ye first the kingdom of God, meaning seek ye first Jesus Christ, who is the king of the kingdom. And His righteousness. Pag sinabing righteousness, right is standing with God. Tamang katayuan sa Diyos. At ang sabi sa Bible, Christ is the righteousness of God. So pag sinabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, seek ye first Jesus Christ. The King of the kingdom and the righteousness of God. Ibig sabihin, siya ang dapat na maging first priority natin. So sapagkat siya ang first priority natin, sabi, and all these things shall be added unto you. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Iinumin mo, daramtin mo, kakainin mo, lahat. Pag sinabi rito ng Panginoong Jesucristo, lahat ay lahat. Tandaan natin, pag si Jesus ang ating first priority sa buhay, bawat bagay sa buhay mo malalagay sa tamang lugar. Mapapabuti at mapapaayos ang buhay. Personal na buhay, physical na buhay, at spiritual na buhay.
Pagka first priority sa buhay natin si Jesus, lalong mahayag sa buhay natin na si Jesus ang ating Jehovah Jireh, our great provider. Kaya ang sabi ni Paul sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." So mayroong supply sa lahat ng ating pangailangan, sa mga kayamanan, sa kaluwalhatian ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Lahat ng kailangan natin sa buhay na ito, pangailangan natin sa espiritual, pangailangan natin para sa ating katawan, pangailangan ng ating kaluluwa, pangailangan ng ating espiritu, ay ipoprovide niya, isusupply niya sa atin. Nang ibig sabihin, pagka siyang first priority natin sa buhay na ito, hindi tayo magkukulang ng anumang bagay. Hindi tayo magkukulang sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Hindi tayo magkukulang sa mga gawa, sa mga patutuon ng Diyos sa ating buhay. Araw-araw, may ginagawa siya sa buhay natin. Kaya sabi sa Bible, purihin ng Panginoon sapagkat araw-araw nagkakarga siya ng mga benepisyo sa atin. Araw-araw may ginagawa siya sa buhay natin. Ang iba, nakikita natin, ang iba hindi natin nakikita. Pero araw-araw may ginagawa siya sa ating buhay. Bakit? Ang pinaglilingkuran natin na Jesus ay Jesus na buhay. Siya'y kumikilos at gumagawa na higit pa sa ating iniisip at hinihingi. Amen! May mga gawa ang Diyos na hindi natin napag-uukulan ng panahon, hindi natin napag-uukulan ng pansin. Magawa niya nakahanga-hanga. Kundi dahil sa gawa niya sa buhay natin, wala na sana tayo dito sa mundo. Pero salamat sa Panginoon, siya'y gumagawa, kumikilos, at nagpapakahayag sa kanila ng first priority ay si Jesus. Praise God. Pagka si Jesus ang first priority natin, si Jesus ay Diyos ng kaginhawaan. He is the God of prosperity. Pag siya ang first priority natin, ipaprosper niya tayo. Mabubuhay tayo sa kaginhawaan. Mabubuhay tayo sa kasaganaan. Tingnan nyo ang ginawa ng isang hari na naging hari sa Israel, si King Uzziah, si Haring Ozias. Sa 2 Chronicles 26 verse 5 sa English, ang sabi rito, "And he sought God." Ang he dito ay si King Uzziah. In the days of Zechariah, yung may book of Zechariah, who had understanding in visions of God. Tingnan nyo, as long as he sought the Lord. Habang kanyang hinahanap ang Diyos. Ngayon, bakit hinahanap niya ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ang first priority niya sa kanyang buhay. As long as he sought the Lord. Anong ginawa ng Diyos? Ng Diyos ng prosperity na kanyang hinanap sapagkat yun ang kanyang prioridad sa kanyang buhay. God made him to prosper. So maliwanag na kung siyang first priority natin sa ating buhay, ipaprosper tayo ng ating Diyos. Mabubuhay tayo sa prosperity. Tandaan nyo, itong kalooban ng Diyos sa atin, na tayo ay mag-prosper. Sa katotohanan, ito ang katuwaan, kagalakan ng Panginoon. Walang iba yun sa atin ng mga magulang. Diba? Anong gusto niyo sa inyong anak? Maging matagumpay. Maging mag-prosper sa buhay na ito. How much more ang ating Diyos? Amen!
Kaya ang sabi sa Psalm 35 verse 27 sa Ingles, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. So ang Diyos ay nalulugod, natutuwa sa kaginawahan, kasaganaan na kanyang lingkod. Kaya kung ikay nagpa-prosper, gumiginhawa ka, tuwang-tuwa ang Diyos. Bakit? Kasi yun ang kagustuhan niya, kalooban niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga may 3 John 2. Ano sabi sa Tagalog sa 3 Juan 1:2? Minamahal. Praise God. Sabihin mo, minamahal. Tayo ay minamahal ng Diyos. Minamahal. Aking idinadalangin na sa lahat. Sabi niyo, lahat. Sa lahat ng mga bagay ay maghirap ka. Mamulubi ka. Ang sabi sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka. So ito ang nais ng Diyos sa atin, sa lahat. Pag sinabi sa Biblia, sa lahat, sa bawat aspeto ng ating buhay, spiritual, physical, material, financial, guminhawa tayo. Amen! Guminhawa sa lahat ng bagay. Sabi mo sa iyong katabi, ang kalooban ng Diyos sa iyo, kapatid, guminhawa ka sa lahat ng mga bagay. Ngayon, bakit sinasabi mo ito? Kasi sa taong ito ng 2021, hindi tayo magpapahayag ng anumang negatibo. Lagi pahayag natin positive words. Amen! Positive confession. Kasi tingnan nyo ang Diyos. Nang nakita niya ang lupa ay nasa pagkasira, pagkawasak. Walang laman, walang anyo. Nasa kadiliman. Anong sinabi niya? Positibo. Let there be light. And there was light. Bagamat nasa pagkawasak, pagkasira ang mundo. Positibo ang sinabi niya. Positibo ang sinilita ng Diyos. Light be and light was. Praise God. Kahit na nakikita natin negatibo, huwag natin pahayag ang negatibo. Ang papahayag natin, positibo. Amen? Kaya sabi sa Biblia, for we walk by and not by. Praise God. Dahil kung laging ang pinahayag natin ay positive, yan ang magaganap at mangyayari sa ating buhay sa taong ito ng 2021. Praise God. Kasi lalo na kung nararanasan nyo ngayon ay hindi magaganda. Ang maraming mga problema, mga pagsubok, mga pangyayari sa buhay na ito. Kasi tandaan nyo, paano ka magkakaroon ng pagtatagumpay kung purang sinasabi yung pagkatalo? Paano ka magkakaroon ng kagalingan kung purang pinapayag mo sakit at karamdaman? Di mangyayari yun. Amen? Kung nais mo pagtatagumpay, speak victory at yan ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Kung nais mo ng kagalingan, speak healing. Kasi hindi po pwede. Gusto mo ng pagtatagumpay, pero anong lumalabas sa bibig mo? Puro pagkatalo, pagkatalo, pagkatalo. Paano ka magtatagumpay? What you say is what you get. Hallelujah. Minamahal. Aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay. Guminhawa ka. Kaya araw-araw, ito ay pagpipray nyo dahil ito'y Bible mismo. Once na pinagpipray nyo ang Bible, 100% pinakikinggan tayo ng Diyos. Pagising niyo sa umaga, Panginoon, salamat po sa iyo.
sapagkat ako ay pinagiginhawa mo sa lahat ng mga bagay. Pinabubuti mo ang aking katawan, gaya ng paginhawa ng aking kaluluwa. Amen! Kaya yung masamang sa katawan mo, bubuti. Sabi, bumuti ang aking katawan, gaya ng paginhawa ng aking kaluluwa. Kasi pagsalita ng Diyos ang pinahayag mo, tandaan nyo, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Yan mismo ay mangyayari sa buhay. Kasi once na pinahayag mo ang Word of God, ibig sabihin, sinasampalatayanan mo ang kanyang salita. Diba sabi ni Paul, kaya kami nagsasalita, sapagkat kami ay sumasampalataya. Kung sinasampalatayanan mo ang Word of God, ito ang ipahayag mo. Amen? So araw-araw, pagising nyo sa umaga, at tingnan nyo, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. At sa bawat bahagi ng buhay mo. Diba ang sabi ni Jesus, ang aking salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Praise God. Pangatlo, sa Isaiah 41 verse 10, anong sabi rito ng Diyos? Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Marami sa atin ang bago-bago itong paboritong-paborito ng verse sa Bible. Kasi nakaka-bless talaga. Sipin mo ang Diyos nagsabi sa iyo, fear not. Why? For I am with you. So walang dahilan para ikay matakot. Pagkakasama mo ang Panginoon. Matatakot ka lang pagka hindi mo kasama ang Diyos. Kaya walang dahilan para ikay matakot. Sabi, I am with you. Isipin mo ang Diyos na tunay at buhay at makapangyarihan sa lahat, na may likha ng mga langit at lupa, na may lalang sayot sa akin, na ay nagsabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. So pag siya ay first priority mo sa buhay, ang Panginoon ay sumasayo. I am with you. Ako'y sumasayo. Huwag kang malupaypay, huwag kang manghina, huwag kang ma-discourage, huwag kang mawala ng lakas na loob. Bakit? Sapagkat ako iyong Diyos. Pag siyang first priority mo sa buhay, siyang tunay na Diyos mo. Kasi kung sino man inuuna mo, siyang Diyos mo. Ano man prioridad mo, siyang Diyos mo. Kung siyang first priority mo, siya ang tunay na Diyos mo. Amen! Tingnan nyo, huwag kang manghina. Huwag kang mawala ng lakas ng loob. Bakit? Sapagkat ako'y iyong Diyos. Isipin pag sinabi ng Diyos, ako ang Diyos mo. Kaya hindi ka dapat malupaypay, hindi ka dapat manghina, hindi ka dapat ma-discourage, sapagkat siyang yung Diyos. Siya mismo nagsabi, I am your God. Isip-isipin nyo, I am your God, sabi ng Diyos. Ang Diyos na naghati ng dagat na pula. Ang Diyos na nagpaulan ng mana sa mga Israelita, ang Diyos nagpaulan ng pugo nang gusto nilang kumain ng karne. Ang Diyos na nagpainom sa millions na bilang ng mga Hudyo mula doon sa malaking bato. Praise God. Sabi, ako ay yung Diyos. Totoo ito. Amen. Diyos mismo nagsabi na siya ang ating Diyos. Maraming mga tao ngayon, ang Diyos ko ay ito, siya nga. Pero hanggat hindi sinasabi ng Diyos sa iyo, siya ang Diyos mo, hindi magiging totoo yan.
Pero pag sinabi niya mismo, ako yung Diyos, totoong-totoo yan, na siya ang Diyos mo. Amen! Kasi maraming mga tao ngayon, maraming Diyos sa buhay. Iba't iba ang dinodiyos nila. Praise God. Di ba, ang iba, ang Diyos nila, pera. Ang Diyos ay kayamanan. Ang iba ay, Diyos ay tao. Kasi ang tao, sinasampan. Sapagkat ako yung Diyos. Anong gagawin ng Diyos pagka siya ang first priority mo sa buhay? Aking palalakasin ka. Kaya kung ikay nangihina, sabi ng Diyos, palalakasin ka. So tanggapin mo ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Sa oras na ito, palalakasin ka niya. Bakit kaya palakasin? Kasi siya ang iyong Diyos. Na iyong kalakasan na nagpapalakas sa iyo. Kaya kung nakaharanas ka ng panghihina, physically and spiritually, sabi sa iyo ng Diyos na first prioridad mo sa buhay, palalakasin kita. Tanggapin mo ang aking kalakasan at magiging malakas ka. Be strong in the Lord and the power of His might. Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka. Maraming mga tao ngayon ang nangailangan ng tulong. Pero ang tunay na tulong ay mula sa Diyos. Kasi ang tulong ng mga tao ay limitado lang. Pero ang tulong na mula sa Diyos ay sagana, unlimited. Amen? Aking tutulungan ka. Oo, anong gagawin niya? Aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. So bakit ka alalayan? Para wag kang bumagsak. Manatili kang nakatayo sa biyaya at awa ng ating Panginoon. Kaya nga anong sabi sa Isaiah 43 verse 2? Isaiah 43 verse 2. Pagka ika'y dumaraan sa tubig, ako'y sasayo. At sa mga ilog, hindi ka tatakpan niya. Pagka ika'y lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ng alab sa iyo. So ano ito? Dumarating sa buhay mo ang tubig at ilog sa buhay na ito. Nararanasan mo ang init na mga pagsubok, ang init na mga problema, ang init na mga pangyayari sa buhay na ito. Pero anong sabi niya? Ako'y sasayo. So hindi ka nag-iisa. Kaya sa mga panahon na nakakaranas ka ng mga pagbabaka, pagsubok, mga pangyayari sa buhay na ito, you are not alone. Diba nang itinapon ang tatlong magkakaibigan doon sa mabangis na hornong na nagniningas na pinainit pa ng 7 times. Tinapon silang tinalian sila at tinapon. Napakainit na pugong na yon. Pero tingnan nyo, yung nagtapon nangamatay. Pero yung tatlo na itinapon, namatay ba sila? At nang itinapon sila, tatlo. Pero nang tingnan ng hari, ilan sila? 4. Sinang pang-4? Jesus Christ. Nagsabi, I am with you. Dahil kung wala roon si Jesus, tiyak na tupok sila. Abo na lang sila. Pero dahil saan doon si Jesus, nagsabi, I am with you. I am with you. Kaya tingnan nyo, gaano mang katindi ang mga pagsubok, gaano katindi ang mga problema, mga pangyayari sa buhay, nalalagpasan mo. Nakakayanan mo. Kasi may kasama ka. His name is Jesus. Praise God. Kaya napakahalaga na siya ang first priority natin sa buhay. Alam niyo ba itong Isaiah 43 verse 2, yan ang binigay sa akin ng Diyos na ako'y bago-bago at ito ang nakita ko sa vision. Na binigay sa akin habang ako nag-speak in tongues na baptized sa Holy Spirit. Ito
ang nakita ko. At ito ay hiyag sa buhay ko. Kung hindi dahil dito, wala na ako sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang pinatutunayan niya ang kanyang salita sa buhay ko. Kasi ang mga nagpapagamit sa Diyos, kung paano kayo nakakaranas ng mga problema, mga pagsubok, mga pangyayari, higit ang mga nagpapagamit sa Diyos. Kasi sila ang pangunahing target ng kaaway. Praise God. Kaya dapat na maging prioridad natin si Jesus. Exodus 23:25 sa English. And you shall serve the Lord your God. At yung paglilingkuran ang Panginoon mong Diyos. Bakit paglilingkuran? Siyang first priority. Sapagkat siyang first priority, He shall bless thy bread and thy water. So dito pinakikita ng Diyos na kung siyang prioridad mo, the blessing of the Lord is upon you. Ang pagpapala niya ay nasa iyo. You are blessed from coming in and going out. Blessed in the city, in the field. Blessed sa sinapupunan, sa mga gawa ng iyong mga kamay. Blessed ka. So sinabi rito ng Diyos na kung siyang ating pinaglilingkuran, pangunahin sa buhay natin, He shall bless your bread and your water. Kaya tingnan nyo, kaya tayo tinuturuan pati na sa tamang pagkain. Kasi binibless niya ang bread and water. Kasi ito ang pangunahing kinakain nun, tinapay. Kaya sabi ni Jesus, man shall not live by bread. Kasi yun pangunahing pagkain nun, tinapay. Tayo ng pangunahing pagkain natin. Ha? Oh. Rice. Staple food ng mga Pilipino. Kanin. Kaya iba sa atin, di pwede na walang kanin. Sa isang araw. Pero salamat sa Diyos, lalo na sa fasting natin. Hanggang ngayon, fasting tayo. Oh, di ba? Nababawasan pagkain mo. Purihin ng Panginoon. Para naman yan sa kalusugan mo. Physically and spiritually. He shall bless thy bread. Ang kinakain. Pag tamang kinakain mo, maganda ang may dudulot niyan sa katawan mo. He shall bless thy bread and thy water. Water, hindi soft drinks. Hindi Coca-Cola. Kaya nga hindi na rin maganda umiinom pa tayo niyan, lalo na kung nagkakaedad ka na. Hindi ka na bata. Iwasan mo na ang ganyang inumin. Mas maganda pa ang tubig. Amen? Tubig. Kasi yung pangunahing kailangan ng katawan mo. Kasi naalala ko noon, may isang magaling, mahusay siya sa computer. Marami siyang alam sa computer. Gumagawa siya ng program. Mahusay. Bata pa, 20 years old. Kaya lang, sa umaga, Coca-Cola, sa tanghali, Coca-Cola, sa hapong Coca-Cola, bata pa lang 20 years old, namatay kagad. Ito'y sinasabi ko sa inyo na hindi talaga mainam yan. Kaya pinakita sa internet, ang ngipin napakatigas na bahagi ng tao. Inilagay sa soft drinks, kinabukasan. Ano nangyari sa paglipas ng ilang mga araw? Natunaw. Isipin mo, ilalagay mo sa katawan mo. Di kaya tutunawin rin.
ang bituka mo. Kaya iwasan na natin, tubig na lang. Tubig na lang inumin natin. Amen? Tubig na lang. Kasi sabi dito, He shall bless your bread and your water. Sinabi rito, soft drinks. Coca-Cola. Then, ang kasunod, I will take. Tingnan nyo. Sickness away from the midst of thee. Pag tama ang pagkain mo, tatanggalin niya ang karamdaman, ang pain sa katawan. Walang pray tayo, Lord, may sakit ako, diabetic ako, pero hindi ka tumitigil sa pag-iinom ng soft drinks, paano ka gagaling? Paano ka gagaling? Yan ang iniinom mo. Na hindi nga mabuti sa katawan, paano ka pagagaling ng Diyos? Kaya eat the right food, drink water. Anong sabi? I will take sickness away from the midst of thee. Alisin niya, tatanggalin niya lahat ng masama sa katawan mo, lahat ng pain sa katawan mo, lahat na nagpapahirap sa iyo, aalisin niya, tatanggalin niya. Amen! Kumain ka lang ng tama. Tamang pagkain na makapagbibigay kalakasan, kalusugan sa iyong physical body. Kaya tingnan niya, nang lilika ng Diyos si Adan at Eva, ano ang pagkain binigay ng Diyos sa kanila? Anong binigay? Prutas at gulay. Anong sabi ng mga dalubhasa? Ang prutas, gulay, yan ang pangunahing kailangan ng katawan ng tao. Pastor, ang mahal ng gulay. Ginto ngayon. Magmalunggay ka. Kung gusto mo, bibigyan kita ng malunggay mamaya kung gusto mo. May dala kaming malunggay. Ilagay mo sa munggo. Malunggay na. Yan ay healthy food. Eh magkano lang munggo? Mura lang. Eh kayong gusto nyo, mayroon kaming dala-dala. So matuto na tayo na kumain ng tama na kailangan ng ating physical body. Amen? At tingnan niyo mangyayari sa inyo. Lahat ng naramdaman yung pain sa katawan nyo, mawawala yan. Lahat ng masama sa katawan mo, maaalis yan. Amen? Dahil ang sabi ng I will take sickness away from the midst of thee. Tatanggalin ko, aalisin ko. Sumasampalataya ba kayo sa salita ng Diyos? Yan ang Word of God. At ang kalooban ng Diyos sa atin, mabuhay tayo na malakas, malusog. Kasi paano pa tayo magagamit ng Diyos kung tayo may sakit, may karamdaman? Eh, katawan natin, ginagamit natin para makapaglingkod, makapagpagamit sa Diyos. Di ba? O ang kalooban ng Diyos sa atin, patuloy tayo malusog, malakas. Praise the Lord. Kaya yung ginawa natin, kasi sa araw nito, tatapos ang fasting natin for 8 days. Napakaganda niya na idulot sa ating physical body. Maraming natanggal sa atin ng mga chemicals, toxins, free radicals, lahat ng masasama sa katawan, na-blast out. Sa fasting, dahil sa pag-inom mo ng maraming tubig, nalinis ang katawan mo. Praise God. So dito maliwanag kung ang first priority natin si Jesus, ang bunga nito ay blessing and healing. Pagpapala at kagalingan. Huwag natin kakalimutan, kanino ang kagalingan? Para sa iyo at sa akin. Di ba ang tawag sa healing ay children's bread. Children's bread. Tayo mga anak ng Diyos. Kaya ang kagalingan para sa iyo at para sa akin. Kaya pagka ikay nagkakaedad na,
Maging maingat ka na sa pagkain. Tama ba yan, Brother Tony? Tama ba, di ba? Oo, praise God. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ngayon, pag ang first priority natin ay si Jesus, siyang ating Jehovah Nissi. The Lord is our banner. The Lord is our victory. Tayo ay bibigyan niya ng victory. Kaya mabubuhay tayo dito sa mundo victoriously. Ang sabi sa Bible, but thanks be to God, which giveth us what? The victory through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ na ating first priority, bibigyan niya tayo ng victory. Victory. Sa bawat aspeto ng ating buhay, pagtatagumpay. At hindi lamang tayo bibigyan ng victory, kundi lagi tayong pagtatagumpayin. Araw-araw tagumpay tayo. Araw-araw victorious tayo. Di ba sabi sa Bible, datapot salamat sa Diyos na palaging pinagtatagumpay tayo kay Kristo Jesus. Palagi. Tingnan nyo. Datapot salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Kay Kristo may pagtatagumpay. Kay Kristo may laging pagtatagumpay. Siyang first priority mo, kaya lagi kang tagumpay. Amen? Lagi kang tagumpay. Siyang pangunahin sa buhay mo. Siyang prioridad sa buhay mo. Kaya lagi kang tagumpay. Salamat sa Diyos. Sabihin, praise God. Ang Diyos ang kakampi ko. Ang Diyos ang kapanalig ko. Di ba sabi sa Bible, if God, who is before us, who can be against us? Diyos yan ang first priority mo. Gaano mang karami ang pumaparito laban sa iyo. Kahit nag-iisa ka, kasama mo ang Diyos. Kaya walang makakatalo sa iyo. Walang makapananaig sa iyo. Kahit nagkakaisa sila, laban sa iyo. Dahil ang Diyos ang prioridad mo sa buhay. Hindi ka matatalo. Hindi ka magagapi. Ikaw ay mananaig, magtatagumpay. Amen? Praise the Lord. Sa Lucas 10, verses 38 to 42, ito ay tungkol sa magkapatid. Sino sila? Si Marta at si Maria. Sila ay mga kapatid ni Lazaro, na binuhay ni Jesus. So si Jesus ay bumisita sa bahay ni Maria at ni Marta. Mapalad sila dahil dinalaw sila ng Panginoon. Kaya mapalad ang bahay na dinadalaw, binibisita ng Panginoon. Kaya tandaan niyo ito, sa ating panahonan, lalo na sa taong ito, mararanasan niyo ang pagdalaw ng Diyos sa buhay. Dadalawin niya tayo dahil yan ipinangako ng Diyos sa kanyang salita. God will visit you. Kaya kinakailangan maging ready ka. Anytime, any day, dadalawin ka ng Diyos. Kaya lang tanong, handa ka ba na dalawin ng Panginoon? Ha? Yan ang sabi sa Bible. Sabi, sino ang tao upang iyong dalawin siya? Sino? Kasi tayo ang pinakamahalaga, pinaka-importanting nilikha ng Diyos. Dito sa ibaba ng mundo, walang kagaya natin. Sa katotohanan, higit pa tayo sa maanghel. Kasi si Jesus ay namatay hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Amen? Di ba yun nakikita? Sa katotohanan, hindi naman ang Diyos nakikipag-usap sa kanila. Tayo, kinakausap ng Diyos. Nagsasalita sa atin ng Diyos. Ang Diyos, bibigyan lang ng utos sa kanila. Gawain ng Diyos. Nila sumunod sa utos ng Diyos. Pero tayo, sipin mo,
Malaya tayo makakalapit sa Kanya. Anumang oras, anumang araw. Pwede natin siyang kausapin. Pero sa mga angel, hindi ganun. Kaya sabihin mo sa katabi, napakahalaga mo sa Diyos. So kung paano pinahalagan tayo ng Diyos, dapat maging prioridad natin siya. Amen? Praise God. So, ang dalawang magkapatid, ang tumanggap kay Jesus ay si Marta. Kaya lang, naging busy. Busy saan? Sa mga gawain sa bahay. Kaya iniwan niya si Jesus, hindi naging prioridad niya sa buhay ay si Jesus. Pero si Mary sa verse 39, ano sabi? At siya may isang kapatid na tinatawag ni Maria na napuri naman sa mapaanan ng Panginoon. Tingnan mo, na pinakikinggan ang kanyang salita. Bakit ginawa ito ni Maria? Kasi first priority niya si Jesus. Hindi yung mga gawain sa bahay. Makapaghihintay yan. Kaya nga, pagka Sunday Lord's Day, ang paglalaba, makapaghihintay yan. Pagkatapos na ng gawain sa maglaba ka. Gawin mo, unahin mo muna ang gawain ng Panginoon. Unahin mo muna ang paglilingkod sa Diyos. Amen! Tingnan nyo, nandun siya sa paanan ni Jesus. Nakikinig ng kanyang salita. Huwag natin kakalimutan, isang araw sa Panginoon katumbas ng 1,000 taon. Isipin niyo yun. Isang araw na paglilingkod sa Diyos, ang katumbas 1,000 taon. So ano nangyari? Hindi ba ang sabi dyan? Si Marta, dahil hindi naging first priority niya si Jesus, kundi ang mga gawain sa bahay, natin siya saan? Pagkabalisa. Nabalisa siya. At si Marta ba ay nabalisa? Ay si Maria ba nabalisa? No. Si Marta ay nabalisa. Kasi naging first priority niya, hindi si Jesus, kundi ang gawain sa bahay. Si Mary, hindi siya nabalisa. Hindi siya nag-alala. Ano ang ibig sabihin nito? Pag si Jesus ang first priority mo, hindi ka mababalisa. Magtaasan man ang halaga ng bilihin ngayon, napakataas na. Ultimo talong, katakot-takot ang presyo. Sa iba daw, 190 pesos ang kilo. Kaya kung ikaw, hindi prioridad mo sa buhay ang Panginoon, talaga mababalisa ka ngayon sa taas na mabili. Pero pagka siya ang first prioridad mo, hindi ka mag-aalala, hindi ka mababalisa. Tataas man lahat. Kung hindi ka tumataas, hanggang na talagang tangkad mo na lang. Purihin ka Diyos. No? Salamat ka sa Diyos. Hindi ka niloob ng Diyos na matangkad. Bakit ganun ka lang? May layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, masya na tayo kung ano ang pagkalika ng Diyos sa atin. Amen? May purpose ang Diyos ng pagkalika niya sa iyo at sa akin. At maiintindihan niyo pagdating ng panahon kung bakit ganun lang ang size niyo. Kaya dapat matuto tayo magpasalamat. Amen? In everything. For this is the will of God in Christ Jesus concerning. Praise God. Salamat sa Diyos. Pero tandaan mo, pag ikay na kay Kristo Jesus, pinakagwapo ka. Pag ikay na kay Kristo, pinakamaganda ka. Amen? Yan ang pinakamaganda, pinakagwapo sa harapan ng Diyos ay may Kristo sa kanilang puso. Gaano man sila kaganda, Miss Universe man sila sa mundong ito, pag walang Jesus sa buhay na napakapangit nila sa harapan ng Diyos. Bakit? Ang sin ay nagpapapangit.
Huwag yung kalakalimutan si Lucifer. Si Lucifer, sabi sa Bible, ang pagkalika ng Diyos sa kanya, perfect in beauty. Sipin sakdal sa kagandahan. Mula ulunan, wala kang maipipintas sa kanyang kagwapuhan. Sipin, napakagwapo ni Lucifer. Pero nang magkasala siya, siya'y naging napakapangit at napakabaho. Si Lucifer ay naging Satan. Kasi ang sin ay napakabaho sa harapan ng Diyos. Ang sin nagpapapangit sa buhay ng tao. Pero si Jesus, kaya may awit tayo, "Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I seek." Panginoon, napakaganda mo. Ang iyong mukha, ang aking hinahanap. Si Jesus nasa napakaganda. Kaya nga tingnan yung katabi nyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo, ang gwapo mo, kapatid. Ang iba sa inyo, hindi maniwala eh. Sabihin mo, huwag kang lumakad sa paningin, sa pananampalataya. Dahil ang sabi ng Diyos, ganoon ang pagkalikan niya sa akin, I am wonderfully and fearfully made by God. Kaya wala kang kaparis. Wala kang katulad, unique ka. Kakaiba ka sa mga nilikha ng Diyos. Hallelujah. Sabihin niyo, hallelujah. Tingnan mo nang wala ka sa Panginoon, hindi mo akalain na ganito pala ang itsura mo ngayon. may nagsabi ng lakas, Amen! Dapat ganun talaga. Kasi inaaminan mo ang Word of God. Kaya naging totoo lalo sa iyo ang salita ng Diyos. Kasi ganun ang ginagawa ng Panginoon. Nang wala ka sa Panginoon, di ka pa naman gwapo. Pero nang nasa Panginoon, naging gwapo ka na. Purihin. Nang wala ka sa Panginoon, di ka maganda. Pero nasa Panginoon, ngayon, ganda mo na. O purihin ng Diyos. Amen. Sino paganda siya? Si Jesus nasa iyo. Yan ang dapat yung malaman. Sabihin, hallelujah. So pagka si Jesus ang ating first priority, mabubuhay tayo free from worry. Di tayo mag-aalala. Di tayo mababahala. Di tayo mababalisa. Magiging gaya tayo ni Mary. Kaya sabi ni Jesus sa verse 42 ng Luke 10, verse 42, sabi niya, datapot isang bagay ang kinakailangan sapagat pinili ni Maria. Ang ano? Ang magaling na bahagi. Ang first priority niya si Jesus na hindi aalisin sa Kanya. Hindi aalisin sa Kanya. Pag siyang first priority mo, si Jesus. Hallelujah. Sabi mo, hallelujah. Psalm 34, verse 4, sa Ingles. Psalm 34, verse 4. I sought the Lord. Bakit niya hinahanap ang Panginoon? Dahil ang Panginoon ang kanyang first priority. Ano nangyari? And He heard me. Kaya kung siyang first priority mo, pakikinggan ka niya. Didinggin ka niya. Sasagutin ka niya. I sought the Lord and He heard me. Anong kasunod? And delivered me from some, from many fears, and delivered me from all. Sabi niyo, all my fears. So anong ibig sabihin? Marami palang kinatatakutan ng tao. All my fears. Kaya ang iba takot sa sakit. Ang iba'y takot sa kamatayan. Ang iba'y takot na mawala ng pera. Ang iba'y takot na mawala ng trabaho. Ang iba'y takot na tumanda. Na single. Diba? Maraming kinatatakutan ng tao. Pero kung siyang first priority mo, mararanasan mong deliverance from all your fears. Kalayaan sa lahat ng takot.
Ngayon, pag siya ang first priority mo, mabubuhay ka sa freedom. Kalayaan. Kalayaan sa lahat ng takot. Di ba sabi sa Bible, now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is what? Liberty, freedom. Di ba napakaganda yun? Nabubuhay kalaya. Nabubuhay ka sa kalayaan. Kasi paglaya ka, malaya kang gawin ang kalooban ng Diyos. Malaya kang makapagpuri, makapagsamba sa Diyos. Malaya ka makapagpagamit sa Diyos. Kasi nabubuhay ka sa freedom. At sino nabubuhay sa liberty? Sila ng first priority, si Jesus Christ. Praise God. Panghuli, Psalm 16 sa Tagalog, verses 7 to 9. Napaganda ng binabangit dito ng psalmist. Sumulat nito si David. Anong sabi niya? Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Oh, praise God. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng payo. Kaya nga, ano yon? Sa message, nabibigyan niya tayo ng payo. At hindi lamang yon, sa pagmumuni-muni natin, pag-meditate ng Word of God, dumarating sa ating Word of God, yun ay payo ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi niya, aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. So, tayo pinapayuhan ng Panginoon. Para tayo ay manatili at magpatuloy sa paglilingkod, pagpapagamit sa Kanya. Pinapayuhan niya tayo. Aking pupurihin ang nagbibigay sa akin ng payo. Oo! Tinuturuan ako sa gabi ng aking puso. So hindi lamang siya nagbibigay ng payo, siya ay nagtuturo sa atin sa gabi. Ikaw ba'y nasa gabi ng buhay mo? Ang nakikita mo lang puro kadiliman dahil sa bigat na kinakaharap mo sa kasalukuyan. Pero tandaan nyo, sa gabi, nagtuturo siya. Amen! Kaya nga si Pablo at si Silas sa hating gabi, ano ginawa nila? Nanalangin at nagpuri sa Diyos. Amen! At ano ginawa ng Diyos? Binuksan bawat pintuan ng bilangguan dahil nagkaroon ng malakas na lindol. Praise God. Kaya tandaan nyo, kahit ikay nasa gabi ng buhay mo, sa gabi, kumikilos gumagawa ang Diyos. Sa katotohanan, ang pasimula ng araw ng Diyos sa gabi. Basahin nyo ang creation sa Genesis. Sabi na, in the evening and in the morning. Kaya simula sa evening, then morning. Kaya sabi sa Bible, weeping may endure in the night, but joy comes in the morning. Praise God. Verse 8. Tingnan nyo, sabi rito. Aking inilagay na lagi. Tingnan nyo, lagi. Napakalaga ng salitang lagi. Ang Panginoon, saan? Sa harap ko. Bakit lagi? Kasi ang Panginoon kanyang first priority. Lagi nasa una niya. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, ano mangyayari? Hindi ako makikilos. So pag siyang first priority mo sa buhay, ano man maranasan mo, ano man mangyari sa buhay mo, di ka matitinag, di ka makikilos. Yan ang sabi. Then verse 9, kaya't ang aking puso ay malungkot. Kasi sa kabila ng mga naranasan mo, hindi ka nakitinag, hindi ka nakikilos, dahil ang Panginoon ang first priority mo sa buhay, di ba? Masaya ka. Kaya tingnan muna yung katabi. Pastor, di na makitang, di bali no ah. Kaya't aking puso ay masaya.
At ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay. So payapa ka. Payapa ang puso't isipan mo. Payapa ang kalooban mo. Mabubuhay ka sa katiwasayan, sa kapayapaan. Kaya mga kapatid kay Kristo, si Jesus ang uunahin natin lagi. Siya ang dapat maging first prioridad sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa katotohanan, ang masasama sa rapture, sa muling pagparito ni Jesus, sila na si Jesus ang first priority. Sila ang makakita sa Panginoon sa kanyang muling pagparito. Ang kalooban ng Panginoon sa bawat tao ay maligtas. At tanging makapagliligtas sa tao ay walang iba kundi si Jesus Christ. At ang kailangan ng tao para siya maligtas ay sumampalataya at tanggapin niya si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sumunod kayo sa panalangin na ito, kung ibig nyo na pumasok sa kaharian ng langit. Dahil isa lamang ang daan para tayo makarating sa langit. Walang iba kundi si Jesus. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. So sumunod po kayo sa panalangin ito at sabihin nyo, O Diyos, O Diyos, maawa ka sa akin maawa ka sa akin na isang makasalanan. na isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa ako bawat kasalanan sa bawat na kasalanan aking nagawa. na aking nagawa. Ako'y sumasampalatay Ako'y na sumasampalataya si Jesus ay namatay kasi Jesus ay nang namatay dahil sa aking mga kasalanan. dahil sa aking mga kasalanan. Siya ay inilibing Siya nilibing at sa ikatlong araw at sa ikatlong nabuhay na maguli sa mga patay. nabuhay na maguli sa mga patay. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Maghari ka sa aking puso. Maghari ka sa aking Tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at sariling at sariling tagapagligtas. tagapagligtas. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise You God. take good care of me, and you know what I need before I even ask a thing. Yeah, you hold me in your hands with the